pag po may nagdo-doorbell, iniisip ko na baka yung anak ko, ayan na, uuwi na. Kaya nagmamadali po ako na tingnan sa CCTV. Ay ko, baka yung anak ko, baka panaginip lang to. Yung pala, tumigas ang ulo ng anak ko, tapos naglakwatsa lang, tapos uuwi na. Baka panaginip lang ang lahat ng ito. Kaya lang tinatanong ko, Panginoon, bakit ganun? Ang tagal po umuwi ng anak ko, ba't ang tagal ko magising? Bakit ganun? Kaya lang po, may mga nagsasabi sa akin. Yun nga, kinokontrol ko talaga umiyak kasi nga po, pinagsabi sa akin na, at saka napapansin ko din na tumataas talaga yung sugar kapag po nai-stress. Naiisip ko lagi yung anak ko na bunso. Yung anak kong bunso kasi may isa pa akong bunso. Pero kung sa mister ko lang, siguro sobra kong iindahin. Papahiga-higa lang ako dito. Hintay ko lang pagdating niya, baka nabaliw na ako, yung mga ganun. Napansin ko lang po mga bossing ko, kada pupunta po kami mga bossing ko sa St. Anthony, sa Mipila, Laguna mga bossing. Kasi nung first time kami nagpunta po doon mga bossing ko, yun nga po, padadasalan ko daw si Jovelyn. May nakapagsabi sa akin mga bossing ko na doon daw ako pumunta. Kasi doon sila namamanata at talagang napaka-epektibo. Lahat daw po ng mga wishes po nila inatupad. Di nagpunta nga din po kami doon. Ngayon po mga bossing, hinanap-hanap pa nga po namin siya. Ngayon, ang kagandahan doon kasi naka-organize lahat, pati yung mga kandila. Tapos po, yung tahimik, talaga makakapagdasal ka ng taimtim. Ayun. Tapos ngayon po mga bossing ko, napansin ko lamang kada punta namin doon kasi noong summer kami nagpunta doon mga bossing ko, kasama ko pa yung mga nanay. Ay talagang lakas ng ulan. Talagang ang lakas ng hangin. Akala mo may bagyo. Pero nung pupunta kami doon, umaambon lang ng kapranggot. Pagkatapos nung lumabas na kami, ay talagang bumuhos ang ulan mga bossing ko. Akala may bagyo. Tapos nung kami nagpunta ulit na ngayong pangalawa mga bossing ko, sabi ko nga sa mister ko, bakit gano'n? Parang kung napapansin din ng mister ko, kada kami ipupunta nga po doon, parang may bagyo, ang lakas ng ulan. Diba daddy, ano? Yan, sakto na dito ang mister ko. No, ang lakas ng... Ano ba yung bagyo ng cellphone? Oo, nilapag ko sa taas. Diba daddy, napasin mo din? Ang lakas po ng ulan. May akala mo may bagyo mga bossing ko kapag po pumupunta po kami doon mga bossing. Ayun. Pero daddy, yung mga ilaw na yan, bagong ano mo yan, oh. Yan, yung mga chinads yan. Tapos iakit ko na lang yan para bukas maraming ilaw dyan. Yan, ang kagandahan lang dito mga bossing. Talagang si Jovelyn naman po mga bossing, yan po ay prinsesa namin. Wala po yung kagawa-gawa mga bossing. Yan ay maghugas na ng pinggan, yung tipong kinainan lang niya kasi siya ay hindi nakasabay sa amin kumain. Siya lang yung gano'n, ano. Pero yung tipong huhugasan niya lahat ng kinainan, hindi po gano'n. Ako tagahugas. Ayan, si daddy ang tagahugas. Tapos, tapos siya pamamamlansya lang po yan. Kapag yung gustong-gusto na yung damit na gusto niya na talagang planchadong-planchado. Pero damit lang din po niya. Tapos halimbawa may damit po siya na kulay puti na iniingatan niya. Kasi nagkaroon niya ng ano na ilang beses nangyari sa amin na naiinis po siya. Ang mahal pa daw po ng bili po niya. Yung kasambahay nga po namin, minsan yung kulay puti, nababatikan ng kulay itim or kaya nagiging dilaw na. Yung mga ganon. Kaya siya yung naglalaba. Damit-damit niya lang. Pero ang damit niya lalaba lang yung, halimbawa, yung isang blouse na kulay puti, or kaya yung puti niya na pantalon, yung mga ganon, yung tipo na sobrang niyang iniingatan at baka nga po, hindi niya na ulit maisuot. Isang beses niya lang maisuot kasi nga nakukupasan, sinasama-sama sa mga dikolor mga bossing. Yun po mga bossing. Yun po, ayun nga yung prinsesa namin, nung siya'y nabubuhay. At hanggang ngayon mga bossing, tingnan niyo naman po yung alagang-alaga namin mga bossing ko. Inaalayan pa po yan mga bossing ko ng pagkain. Yan, tapos yung aming mga bossing, yung ilaw. Yan po mga bossing ko, isalitan lahat mga bossing ko. Yung mga ilaw, mas maganda kasi yung maliwanag siya ng sobra. Kaya alam ko anak, masaya ka naman dahil baga mula ng pagkabata mo,
alagang-alaga ka. Meron pong rider dito, kilala po kami. Kilala lalo na si Joelyn kasi yung sa cellphone niya, yung isang cellphone niya, yun lang po yung may account ng Grab. Kasi gaya sabi ko nga po sa inyo, wala kaming kaalam-alam sa ganyan mga bossing ko. Siya lahat ang nakakaalam po niyan. Ngayon po, lagi siya ina-order account po niya, pangalan po yan Joelyn. Tapos kinagkwento po yun, sabi niya, 14 years old daw po yung anak niya. Lalaki naman, hindi nagsasabi ng nararamdaman. Ginulat na lang din po sila, malala na pala mga bossing. Noong dinala, wala na rin po, hindi na agapan. Kaya parang kapag umu-order kami, parang naalo nga ako, pag daw umu-order kami, nakita niya Joelyn, alala niya lagi din daw po yung anak po niya. Kaya, ayun. Talagang, ayun, may mga nakapagsabi sa akin, or kaya may mga nababasa ako, kaya lang minsan din, totoo talaga hindi ako nagbabasa mga bossing ko ng comment. Kasi may mga comment na talagang minsan below the belt mga bossing. Talagang kasi hindi pa nila nararanasan. Pero kasi ganyan din ako dati. Kaya pagka okay lang. Sige, pagka naranasan nyo, sa kanyo ako maunawaan. Kasi ako nung naranasan ko, sa anak ko pa mga bossing ko, saka ko lang mga bossing ko, baga na kaya pala ganun. Kaya pala pinopost nila, kaya pala paano maibsan ko ano yung sama ng loob ba, kung ano yung nararamdaman mga bossing. Kaya ako mga bossing ko dati-rate, pagka nakakita ko ng mga kabaong mga bossing, pagka sinisilip ko lang, pero hindi ako totally close na ganun. Pero nung nawala yung anak ko, ultimong salamin, hinahalikan ko, niyayakap ko mga bossing. Dahil talagang hindi rin ako makapaniwala talaga. Sabi ko nga sa Mahal na Birhen, kay Papa Jesus, sa Mahal na Santo Niño, ang tagal po umuwi ng anak ko. Ang anak ko po ba hindi na uuwi? Ito po ba ito totoo? Kasi umaasa ko, panaginip lang po ang lahat ng ito. Umaasa po ako na bukas magigising ako. Tapos babalik na sila, nandito na sila, sama-sama kami, 3 yung anak ko. Yung isa naman po, panganay pa rin si Joelyn. Siya pa rin talaga yung prinsesa. 2 lalaki po sana yung anak ko. Yung isa naman po, sa tiyan ko palang nawala na, dala po ng kahirapan mga bossing. Tapos, may nakapanghula nga po sa akin na sundan ko pa. Lalaki pa ang susunod. At yun ay swerte daw po. Pero niwala ko lahat ng anak ko swerte. Ito pa mga bossing ko ha. Yung anak ko nga, yung pangalawa, pinaniwalaan ko na kada makakita ko ng butike. Ganun po ako mga bossing. Pagpasensya na sa mga hindi naniwala, ay bahala po kayo. Kasi ako po, kumbaga nakaka-relate ako noong nawala nga po yung anak ko. Yung parang may narinig ako. Noong nawala nga po yung anak ko na pangalawa, pag nakita ako ng butike, na iniisip ko, lalo nasa tabi ko lang, or kaya biglang gumapang sa binti ko, ayun po, inisip ko, anak ko po siya, yung ayun, nandyan yung anak kong pangalawa, yung ganyan. Tapos ngayon naman, kapag nakakita ko ng mga dalagita, tapos nakakita ko ng mga nawala na batang-bata pa, ko naalala yung anak ko mga bossing. Yung anak ko mga bossing, hindi po to gumagala na kasama yung mga kaibigan niya. Kaya siguro naiinis din siya sa akin, kasi ako yung tipo na, anak, kung gagala ka, tay-tay na lang. Ayun, nasanay rin naman siyang gano'n. Kala minsan may sumbat na hindi siya nakakaalis. Hindi ko ikukumpara sa iba. Nagko-commute, nag-jeep, nagtatricycle, kung pupunta sa school. Kahit po yan nung elementary pa lang, kinder pa lang po yan. Hatid sundo talaga ng tricycle po namin nung namamasada yung mister ko. Never po siya na nag-commute mga boss. Kaya hindi po yan marunong mag-commute. Ayun. Kaya yun. Never po siya na napasama sa iba. Pwera na lang kung hindi namin alam, yung bang tipo na nasa school, yung pala wala silang klase, lalabas sila ng mga kaibigan niya, yun, hindi namin alam. Pero yung tipo na alam namin kasama siya ng mga kaibigan niya, kahit kailan walang ganon mga bossing. Kaya minsan siya na, nga po siya sa amin na parang nakakulong po siya, wala daw siyang laya, wala siyang, yung pala naman, hindi naman alam na nakakalabas po pala siya. Kasi nga po, natakot kami mga bossing ko. Kaya minsan nakakita ko ng mga palaboy or kaya nagtitinda ng sampagita. Kung nasa magulang mo, ba't ka pinabayaan na nandito lang, nasa bahay po. Marami po kasi kami magkakapatid, yung mga ganun. Sobra ako naaawa sa isipan ko. Si Joelyn talagang bantay na bantay ko. Kaya ang mga ginawa kong trabaho, mga pambahay lang, yung bang tipo na
nagawa ko ng pastillas, tapos pauwi ko, mister ko, ilalako ko na sa school, ipapa-consignment ko, papatinda ko, tapos kinabukasan ko, sisingilin. Yung mga ganong sitwasyon, mga bossing, ganon yung mga pangyayari sa amin. Kaya parang, nung nawala yung anak kong panganay, talagang ang laki mga bossing ko, hindi talaga ako agad makaka-move on, kasi lumaki nga po yan sa akin. Hindi ako sanay talaga na wala yung anak ko. Hanggang sa ngayon nga, inaano ko, nasa na kaya yung anak ko? Hindi pa kaya, ba't di pa nauwi? Pag minsan may nagdo-doorbell, nagmamadali ako, baka yung anak ko yan. Baka yung anak ko uuwi na.